Meron tayo ditong kalapate. Mali pala, manok pala to. So, meron tayo ditong manok, nasa 0.8 kilograms lang ito. Sa mahal nga ng manok, nagkakaubusan na, kaya ito, napakaliit na nung kanilang nakakatay. Hihiwain ko lang ito sa gitna at pagdadalawahin natin. Ang cravings natin ngayon ay yung chicken alamax. Ang punto natin dito magaya lang yung kanyang style, hindi yung mismong ingredients. So, huhugasan muna natin itong manok. At ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig. Lalagyan natin ng mga aromatics. Luya, bawang, sibuyas. Lalagyan din natin ng paminta. Siyempre, lalagyan din natin ng asin yan para may lasa. At para medyo may kulay-kulay, lalagyan natin ng toyo. Papakuluin lang natin ito. Kapag kumukulo na, ilalagay naman natin yung manok. Kapag nailagay na natin yung manok, hihinaan natin yung apoy para hindi masira yung kanyang balat. Ngayon naman, para maluto ito, hihintayin natin ng mga 20 minutes nang mahina lang yung apoy. Tapos ngayon naman, itong nakikita nyo, hiniwa ko lang yung patatas at nilaga natin. Drain lang natin yung tubig, tapos yan, balik tayo dito sa ating manok. So okay na to, naka 20 minutes na tayo. So mahina lang dapat yung apoy at hindi natin pwedeng lakasan kasi kapag kumulo na kumulo yan, maghihiwa-hiwalay yung kanyang balat. Tapos lalagyan natin ng toyo pampakulay. Yung kasi kaninang nilagay natin, hindi masyadong kumulay sa balat. So huwag kayong mag-alala, hindi naman yan naalat. Mas okay kasi kung medyo makulay. Sabi nga nila, mas kaakit-akit. Meron na tayo ditong mainit na mantika at ipiprito na natin yung patatas na hiniwa natin. Pwede rin kayong gumamit ng kamote kung merong kamote. Madali lang naman itong maluto dahil nga ito'y lagana at madali lang naman din mag-crispy. Pagkatapos naman ang ating pagpiprito ng ating mga patatas, ilalagay na natin itong manok. Dahil nga sa luto naman na yung ating manok, kailangan na lang natin itong papulahin yung balat niya. Wait lang natin na medyo mag-crispy yung kanyang balat at pwede na nga ito. So katulad yan kung nakikita nyo, ayan, maganda na yung kanyang pagkakaluto at ready na para hanguin. Sa next time na magluluto ka nito para hindi mo makalimutan at hindi mawala, pwede mo namang i-share dyan sa wall mo. Kung iisipin nga natin, napakasimple lang ng recipe na ganitong klaseng fried chicken. Pero napasikat nila at talaga namang maraming tumangkilik. So ganun talaga ang buhay. Kapag time mo na at oras mo na para sumikat, talaga namang sisikat at sisikat ka. Walang makakaharang doon. Kaya lagi natin tandaan, ang buhay ay weather lang at hindi natin kailangan apurahin o hindi natin kailangan madaliin. Lagi nating habaan ang ating pasensya at tayo din naman ay uunlad sa tamang panahon. Basta lagi natin tandaan, iwasan natin na mainggit sa pag-asenso ng iba. Alam nyo naman, nabilog ang mundo. Malay mo, ikaw naman sa susunod. At ikaw naman yung nasa ibabaw at magiging daluyan ng pagpapala galing sa ating Panginoon. Basta kapag mayaman ka na, wag mong kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo nung walang-wala ka. Balikan mo sila at magpasalamat ka. Dahil sila talaga yung mga taong masarap kasama, lalo na nung walang-wala ka pa. Basta patuloy mo lang ang buhay. Patuloy kang manalangin sa Lord at lagi niyang ibibigay kung ano man ang ating hilingin. Wala namang imposible sa kanya, lalo na kung talagang ikaw deserving at magkaroon ng kanyang mga biyaya. So maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta at nakarating sa dulo ng video na ito. Medyo matagal-tagal na rin tayong mga nagkakasama-sama dito sa ating page. At marami na rin akong nakikilala at nakikita na lagi nagko-comment at ako naman din ay lagi ninyong nakikita at kilalang nyo na din ako. Maraming salamat kasi hindi nyo ako pinababayaan at hindi nyo ako iniiwan hanggang sa huli.